tumangging maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto niyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator. Halos 3 linggo nang nakakulong sa Quezon City Jail si Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso. Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano ibig sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. Direktang not guilty plea naman ang inihain ng 2 iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Ganito rin halos ang tema sa ginawa nilang prayer rally kahapon sa Cavite. Doon iginit ng misis ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis sa konsensya ng kanyang mister. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit. Ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.